Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Isa sa mga pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura upang matiyak ang sapat, ligtas at abot-kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Noong 2025, nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa upang mapataas ang produksyon, mapababa ang presyo ng pagkain at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ngunit kasabay ng mga hakbang na ito ang matitinding hamon na dulot ng pabago-bagong klima, mataas na presyo ng pagkain at patuloy na banta ng agricultural smuggling. Isa sa pinakamalaking hakbang ng administrasyon noong 2025 ang pagpapalawak ng modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Nagpatuloy ang pamamahagi ng makinaryang pansaka, dekalidad ng mga binhi, mga proyekto sa irigasyon at mga post-harvest facilities upang mapataas ang ani at mapababa ang gastos sa produksyon. Pinalawak din ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga programa sa pautang, crop insurance at iba pang tulong mula sa Department of Agriculture katuwang ang Department of Agrarian Reform. Sa gitna ng mataas na presyo ng bigas, inilunsad din ng pamahalaan ng Benteng Bigas Meron na program kung saan naibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kasabay nito, pinalawak ang operasyon ng mga kadiwa outlet at ibinaba ang taripa sa imported na bigas upang mapalakas ang supply at makatulong sa pagpapababa ng presyo nito sa merkado. Pinaigting din ang kampanya laban sa agricultural smuggling sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o Republic Act No. 12022. Sa ilalim ng batas, mas mabigat na ang parusa sa malawakang smuggling, hoarding at profiteering ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Bureau of Customs at Department of Agriculture, 5.87 billion pesos na ang halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled na produktong agrikultura ang nasabat sa mga operasyon ng pamahalaan mula Hulyo 2022 hanggang Nobyembre 2024. Ngunit sa kabila ng mga programang ito, nananatiling mabigat ang mga hamon sa sektor. Pinakamalaki rito ang epekto ng climate change, ang matinding init na dulot ng El Nino, kasunod ng malalakas na pag-ulan at sunod-sunod na mga bagyo ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga pananim, palaisdaan at kabuhayan ng maraming magsasaka at mangingisda. Bilang tugon, nagpatuloy ang pamahalaan sa pamamahagi ng mga climate resilient seeds, pagpapalawak ng mga proyekto sa irigasyon at pagbibigay ng disaster assistance. Gayunman, nananatiling malaking banta ang pabago-bagong klima sa produksyon ng pagkain. Patuloy rin ang epekto ng African swine fever at avian influenza sa produksyon ng baboy at manok. Nananatili rin ang mataas na presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa kakulangan ng supply at mga pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Isa rin sa pinakamalaking hamon ng administrasyon ang pagbabalanse sa interes ng mga mamimili at mga magsasaka habang nakatulong ang pag-aangkat ng bigas at pagbaba ng taripa upang mapababa ang presyo para sa mga mamimili. Iginiit naman ng ilang grupo ng mga magsasaka na maaari itong magpababa sa presyo ng lokal na palay at makaapekto sa kanilang kita. Isa pang hamon ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga umunoy nasa likod ng agricultural smuggling, hoarding at profiteering. Bagamat pinalakas ng pamahalaan ng kampanya laban sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, nananatili pa rin isang malaking hamon ang paghabol at pagpapanagot sa mga makapangyarihan at maiimpluwensyang individual na sangkot sa mga nasabing krimen. Sa kabuuan, ipinakita ng 2025 na seryoso ang Administrasyong Marcos sa pagpapatupad ng mga reforma sa sektor ng agrikultura, mula sa modernisasyon ng pagsasaka at pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda hanggang sa pagpapatupad ng Benteng Bigas Meron na program at mas mahigpit na kampanya laban sa agricultural smuggling. Ngunit ipinakita rin ng taon na ang pagtiyak sa seguridad sa pagkain ay hindi lamang nakasalalay sa mga programa ng pamahalaan. Patuloy na hinahamon ang sektor ng mga epekto ng climate change, pagtaas ng presyo ng pagkain, mga sakit na umaapekto sa livestock at iba pang matagal ng suliraning kinakaharap ng mga magsasaka. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang dami ng mga programang naipatupad,
kundi kung nagbunga ang mga ito ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita para sa mga magsasaka, at sapat, ligtas at ambot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Para sa SONA 2026, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.